Sa init ng disyerto at liwanag ng mga ilaw sa Dubai, naroon si Mariam Sorenza, isang simpleng dalaga mula sa Pilipinas na waitress sa isang five-star hotel. Malayo sa pamilya, sanay sa pagngiti kahit pagod, at ang tanging hangarin ay makapagpadala ng pera sa kanila. At pinapangako kong kahit saan man tayo dalhin ng buhay, kahit gaano pa karami ang pagsubok o problema, ikaw at ikaw lang ang paulit-ulit na pipiliin ko. Ikaw at ako, laban sa mundo. Sa kabilang banda naman, si Dorian Lakshmir, isang kilalang bilyonaryo, ngunit sa kabila ng yaman at kapangyarihan, may pusong matagal nang walang tahanan. Doon ko na-realize, may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, gaya ng paraan kung paano mo pinaparamdam sa mga tao na may halaga sila. Magkaibang mundo, pinagdikit ng pagkakataon, pero paano kung sa pagitan ng yaman at kasimplehan, mabuo ang pag-ibig na hindi nakikita ng pera, kundi tibok ng puso. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday series. Mariam, bilis! Sigaw ng isa sa mga kasamahan ni Mariam Sorenza, si Liza, habang nakasulyap sa tray na hawak ni Mariam. Ang tagal mo sa isang table, girl! Baka mapagalitan ka na naman ni Boss Khalid. Hingal na hingal si Mariam habang maingat na nilalapag ang baso ng white wine sa mesa ng isang guest na nakangiting tumango sa kanya. Sorry po, sir. Aniya, sa magalang na boses. Sabay alis ng tray para hindi masayang ang bawat segundo. Sa gilid ng kanyang mata, tanaw niya si Boss Khalid, ang baklang manager nilang mahigpit na parang laging may dalang ruler para sukatin kung tama ba ang bawat galaw ng staff. Relax lang, Liza. Bulong ni Mariam habang dahan-dahang naglalakad pabalik sa counter. Hindi naman ako robot. Taong may paa din to, no? Alam mo, sa sobrang bilis mo minsan, parang hindi mo na namamalaya na tumatakbo ka na. Be careful, baka maulit yung nangyari last week. Oh my God, wag mo nang i-remind please. One wrong step, at muntik nang mahulog yung platter ng steak sa lap ng Arab. Kung hindi siya mabait, baka pauwi na ako pabalik sa Pilipinas. Humagalpak si Liza ng tawa habang inaayos ang buhok nito. Girl, kung papauwiin ka, isama mo ko. Pero seryoso, kamusta ka? 2 weeks ka ng straight duty Hindi ka ba napapagod? Tumango si Mariam habang inaayos ang uniform na puting blouse at itim na slacks. Pagod, oo, pero kailangan. 2 kapatid ko sa college, tapos may bunso pa. Si mama nag-aalaga sa kanila. Si papa naman nasa bukid. Ako na lang ang inaasahan nila dito. Alam ko, kaya saludo ako sa iyo Ako, para lang sa sarili ko kaya ako nagtatrabaho. Pero ikaw, para sa pamilya. Iba ka, girl. Isang waitress si Mariam. Isa sa daan-daang OFW na nagpupunta sa Dubai para magtrabaho, kumita at makapagpadala ng pera sa pamilya sa Pilipinas. Napangiti si Mariam kahit pagod. Sa totoo lang, yun ang dahilan kung bakit kinaya niyang iwan ang Pilipinas. Wala sa plano niya noon na pumunta ng ibang bansa. Pero nang mamatay ang tiyahin nila na siyang tumutulong sa kanilang gastusin, wala nang choice si Mariam kundi ang mag-apply bilang waitress sa abroad. Mariam! Malakas na tawag ni Boss Khalid mula sa kabilang dulo ng hall. Table 3! Move quickly! The VIP guests are waiting! Agad na sumunod si Mariam. Ginawa ang tray na may lamang champagne. Hindi siya pwedeng magkamali, lalo na ngayong high profile ang event. Birthday ng isang kilalang businessman sa Dubai. At sabi pa nga ng iba, baka naroon din ang ilang royal family members. Sa labas ng malalaking glass windows ng hotel, tanaw ang kumikislap na city lights ng Dubai. Sa malayo, kitang-kita ang Burj Khalifa. Tila umaabot sa ulap. Sa loob ng hotel ballroom, naglalaro ang mga ilaw. Gold, white, at soft blue. May jazz music na tumutugtog sa likod. Halong ingay ng mga tao, halakhakan at salin ng baso ng alak. Si Mariam, tahimik lang na naglalakad sa pagitan ng mga mesa. Dala ang tray ng champagne. Hindi siya sanay sa marangyang ganito. Sa probinsya nila sa Pilipinas, simpleng handaan lang ang alam niya. Videoke, pansit at soft drinks. Pero dito, ibang-iba. Puro designers gowns at tuxedo.
Puro English at Arabic ang usapan. Champagne, ma'am, sir? Maingat na alok ni Mariam sa isang mesa. Isang matandang babae ang umiti at kumuha ng baso. Thank you, dear. At doon niya unang napansin, ang lalaking halos lahat ng tao ay sinusulyapan to. Nasa may dulo to ng hall, nakasuot ng itim na tuxedo na perpekto ang tabas. Tall, well-built, at may presensyang mahirap baliwalain. May hawak itong baso ng whiskey. Kausap ang ilang bisitang halatang nakikinig sa bawat sinasabi niya. Dorian Lakshmir, bulong ng isa sa mga waitress na nasa likod ni Mariam, si Mira. The billionaire CEO ng Lakshmir Holdings. He owns half of the hotels in Dubai. May lahing Pinoy din yan. Sandaling napalingon si Mariam. Ah, siya pala yun. Mahinang sabi niya. Hindi niya intensyong makipag-usyoso. Pero mahirap hindi mapansin. Maliban sa yaman at itsura, may kung anong aura ang lalaki. Parang laging may alam na hindi alam ng iba. Habang nag-aalok si Mariam ng champagne sa kabilang mesa, napansin niyang ilang beses siyang sinusulyapan ng lalaki. Hindi siya sigurado kung guni-guni lang ba niya. Pero tuwing lilipat siya ng mesa, parang sumusunod ang mga mata nito. Uy, Mariam! Bulong ni Liza habang lumapit. Type ka yata ng bilyonaryo. Tumigil ka nga. Baka napagkamalan lang akong kilala niya. Or maybe, gusto ka niya. Pinili na lang ni Mariam na hindi sumagot. Hindi siya naniniwala sa mga fairy tale na may prinsipe at mahirap na dalagang mapupusuan ito. Sa totoong buhay, mas maraming sakit ng ulo kaysa happy ending. Matapos ang ilang minuto, dumiretso si Mariam sa koridor para ibalik ang tray sa pantry. Tahimik doon, malayo sa ingay ng ballroom. Pero bago pa siya makalayo, may humarang sa kanya. Siya yon, si Dorian Lakshmir. Excuse me. Mahina, ngunit mahabang tinig ng lalaki. May accent ang English nito, halong British at Arabic. You work here? Ah, yes sir. Kinakabahang sagot ni Mariam. Inabot ng lalaki ang isang makintab na susi. Tila susi ng kotse o kwarto, pero hindi sigurado si Mariam. Sa'yo na to. Basta sumama ka sa akin ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Mariam. Hindi niya alam kung biro o seryoso yon. Sir, nagkakamali ka po yata. Waitress lang po ako dito, hindi po ako bayaran. Nawala ang ngiti nito. Parang hindi sanay sa pagtanggi, pero hindi umatras. Anong iniisip mo? Hindi yun ang iniisip ko. Bago pa makasagot si Mariam, narinig niya ang boses ni Boss Khalid mula sa dulo ng koridor. Mariam! Back to work! Agad siyang tumalikod. Iniwan si Dorian na may bahagyang ngiti sa labi. Hindi niya alam kung anong laro ang pinasok niya. Pero ramdam niyang hindi yon ang huling pagkakataon na magtatagpo sila. Mariam, office now. Mahinahon, pero may diin ang boses ni Boss Khalid habang nakatayo sa tapat ng counter ng hotel kinabukasan. Suot pa rin ito ang kanyang itim na suit, perpektong plansyado, at may hawak na clipboard na parang extension ng kanyang pagkatao. Napahinto si Mariam sa pag-aayos ng mga baso. Po, ako? Oo girl, ikaw ang tinatawag ni Sir Khalid. Bulong ng isa sa mga kasamahang waitress niya. May halong biro, si Pamela. Baka pa-promote ka na girl. Napangiwi si Mariam. Hindi niya gusto ang atensyon, lalo na mula sa manager na kilalang mahigpit at walang sinasanto pagdating sa trabaho. Pagpasok niya sa maliit na opisina sa likod ng hotel kitchen, nakita niya si Boss Khalid at isang lalaking nakaitim na suit na may hawak na tablet. May suot itong dark sunglasses kahit indoors. Mariam, panimula ni Khalid. This is Mr. Karim, personal driver ni Mr. Dorian Lakshmir. Agad na kumabog ang dibdib ni Mariam. Si Dorian, yung bilyonaryo kagabi. You are requested. Patuloy ni Khalid, na kalmadong boses. To serve exclusively for Mr. Lakshmir private gatherings starting tonight. Personal request niya to. Nanlaki ang mga mata ni Mariam. Po, ako lang? Yes, miss. Tugon ni Mr. Karim, diretso at walang emosyon. Mr. Lakshmir, specifically mention your name. He wants you, no one else. Pero sir, hindi po ba dapat may iba pang staff? Hindi ko po alam ang mga protocol para sa VIP gatherings.
Pinutol ni Khalid ang sasabihin niya at seryoso ang tingin sa kanya. This is an honor, Mariam. Mr. Lakshmir is one of the biggest clients. If he wants you, then you go. Tonight, 7 p.m. His villa. Mr. Karim will pick you up. Sir, baka... Mariam, Putol ni Khalid pero mas malumanay na. trabaho to. Nothing more. Do your job well. And this will be good for the hotel. And for you. Tahimik na tumango si Mariam. Kahit may halong kaba ang dibdib niya, hindi niya alam kung bakit siya napili. Isa lang siyang simpleng waitress. Alas 7 ng gabi, nasa parking area na si Mariam. Dala ang maliit na bag. Naka-uniform pa rin siya. Puting blouse, itim na slacks, at sapatos na pang-duty. Dumating si Mr. Karim, sakay ng itim na luxury SUV. Tahimik lang ito habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Habang umaandar ang sasakyan, tanaw ni Mariam ang kumikislap na city lights ng Dubai. Pero habang palayo sila ng palayo, napansin niyang unti-unting nagiging tahimik at malawak ang paligid. Wala na ang ingay ng syudad. Sa halip, puro disyerto at malalawak na kalsada na lang ang nakikita niya. Sir, mahina niyang sambit kay Karim. Laging ganito kalayo ang pinupuntahan niyo? Tumangulang ang lalaki. The villa is private. Very private. Mr. Lakshmir doesn't like noise. Pagsapit nila sa isang malaking gate na bakal. Bumungad ang napakalawak na villa na may ilaw sa bawat gilid. Moderno ang disenyo, glass walls, malinis ang linya at parang mansyon sa pelikula. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa mga fountain at garden sa paligid. This way, ma'am. Wika ng isang staff na nakaputi. Pagpasok niya sa loob, halos mapahinto si Mariam. Marble ang sahig, may chandelier na kasing laki ng jeep. At may mga painting na halatang milyon ang halaga. Sa isang malawak na living room, naroon si Dorian Lakshmir. Nakatayo to sa harap ng floor-to-ceiling window. Nakasuot ng dark blue shirt at slacks, hawak ang baso ng alak. You came. Wika nito nang makita siya. Mababa at malamig ang boses nito, pero nahihimigan niya ang konting saya doon. Napangiwi si Mariam. Gusto niyang sagutin to ng pabalang, ngunit ayaw naman niyang maging bastos sa amo niya ngayon. Sir, good evening po. Maingat na bati ni Mariam. Iniisip kung saan siya lulugar. Nasaan po ang mga guests? Tumingin si Dorian sa kanya, diretso sa mga mata niya. No guest tonight. Just me. Natigilan si Mariam, kunot ang noong tinitigan to. Po, akala ko po, private gathering. Ngumiti lang si Dorian, hanggang sa dahan-dahan itong lumapit sa kanya at nilapit ang muka. Napalunok si Mariam sa sobrang lapit nito. Is it private? But don't worry. Sasahuran pa rin kita. Double sa sinasahod mo sa kanila. Natuod si Mariam sa kinatatayuan. Humigpit pa ang pagkakahawak sa strap ng bag niya. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya pabalik sa sasakyan o mananatili sa lugar na yon. Sir, ano pong ibig niyong sabihin? Mahina niyang tanong, pilit pinapakalma ang boses. It means, Dahan-dahan itong umikot at umupo sa malambot na leather couch. I want you to stay. Hindi lang ngayong gabi, kundi sa susunod pa. Stay? As in, dito? Sumandal si Dorian, bagyang inalog ang wine na nasa glass, saka hindi inaalis ang talim ng tingin nito sa kanya. Yes, here, in my villa. I'll pay you 10 times, more than what you earn sa hotel, if you want. Food, room, clothes, everything will be provided. You just have to be available. Nanlaki ang mga mata ni Mariam. Sir, pasensya na po pero kinakabahan siya. Hindi ko po yata. Inisang hakbang ni Dorian ang pagitan nilang dalawa. Bigla niyang naramdaman ang amoy ng mamahaling kulong nito. Relax, Mariam. Hindi kita pipilitin sa ayaw mo. Pero, napahinto to, saka ngumiti ng konti. kung aalis ka ngayon, baka magtanong ang manager mo kung bakit nirefuse mo ang personal request ko. Baka sabihin ko, nabastos ka sa guest
Hindi ba't mahirap ang ganitong chismis sa trabaho? Mawawalan ka. Natigilan si Mariam. Naramdaman niya ang malamig na pangingilabot sa batok niya. Blackmail po ba to? Mahinang natawa si Dorian. Naramdaman ni Mariam ang kamay nito sa bewang niyang humaplos doon. Let's call it persuasion. Umikot to ng konti. Tinitigan siya ng diretsyo. One kiss. Sabi nito, mabagal ang bawat salita nito. Kung ayaw mong magstay, sige, alis ka. Pero bago ka umalis, halikan muna kita para may remembrance ka. Napasinghap si Mariam. Sir, hindi po tama yan. Walang tama o mali, Mariam. Only choices. Umamba itong mas lalapit pa sa kanya. Halos magdikit na ang kanilang muka. Stay. And you live like a queen here. Or leave. After I kiss you. Ramdam ni Marian ang mabilis na tibok ng puso niya. Alam niyang delikado to. Isang estranghero, mayaman at makapangyarihan. At siya, isang simpleng waitress lang. Pero bakit parang may kung anong kakaibang humihila sa kanya na manatili? Bakit ako, sir? Ang dami namang pwedeng waitress Bakit ako pa? Because you're different. Tumingin to sa mga mata niya. Last night, you didn't look at me the way others do. Hindi ka mukhang impressed. Hindi ka lumapit na may ibang intensyon. You were real. And I like real. Nanlumo si Mariam. Totoo bang yun ang dahilan? Bago siya nakasagot, dahan-dahang lumapit si Dorian. Agad na napahakbang paatras si Mariam hanggang maramdaman niya ang malamig na pader sa likod niya. Hindi siya makaatras. So, what will it be? Sir, hindi ko po... Shh! Tinaas nito ang daliri. Halos dumampi na sa labi niya. Don't overthink, Mariam. Minsan, the safest place is right where you think it's dangerous. Hindi niya alam kung anong nangyari, pero imbis na sumigaw, tumakbo. Nanatili siya roon. Naramdaman niya ang mainit na hininga ni Dorian sa pisngi niya. Ang mababang tawa nito na parang nang-aakit. Stay here, Mariam. Magandang magiging buhay mo. Promise. At kung hindi ako papayag? Ngumisi si Dorian, hinaplos ang pisngi niya. Then I kiss you. Right here. Right now. Napalunok si Mariam. Lahat sa utak niya nagkakagulo. Ang trabaho niya, ang reputasyon niya, at ang kakaibang kuryente sa hangin sa pagitan nila. Sa huli, mariin siyang pumikit at bumuntong hininga. Sige, mananatili ako. Pero trabaho lang to, sir. Nothing else. Of course, trabaho lang. Pero alam ni Mariam, sa paraan ng pagsabi nito, na hindi yon ang ibig nitong sabihin. Tinawag ni Dorian ng isang staff. Prepare her room. She's staying here. Habang umaalis ang staff, tumingin ulit si Dorian kay Mariam. Mas malapit pa ngayon. Welcome home, Mariam. At sa ngiti nitong yun, alam niyang wala nang atrasan yun. Humugot siya ng mas malalim na hininga at umiwas. Hindi naman siya magtatagal doon. VIP gathering ang sinasabi ng boss niya, kaya alam niyang ilang araw lang ito. Paaalisin din naman siguro siya pagkatapos ng ilang araw. Pero nagkakamali siya. Hindi maintindihan ni Mariam kung bakit, pero habang tumatagal ang pananatili niya sa villa, mas lalo siyang nalilito. Una, wala namang bisita. Wala siyang kailangang pagsilbihan maliban kay Dorian. May ilang maids na tahimik lang. Isang hardinero na halos hindi niya makita buong araw. At si Karim na driver na parang robot kung kumilos. Pero maliban doon, wala na. At pangalawa, tila walang buhay ang napakalaking villa. Malaki nga, oo, pero tahimik. Malawak pero parang kulang sa tao. Lalo na tuwing gabi. Kapag tumutunog ang bawat yabag niya sa sahig na marmol, ramdam niya ang lamig at lawak ng lugar na para bang may kulang. Kulang. O baka may hinahanap. At doon niya unti-unting napansin si Dorian Lakshmir. Sa una, halos hindi sila nag-uusap. Tinitignan lang siya nito saglit. Magsasabi ng sit, tapos babalik na ito sa laptop nito. Tatahimik ulit, parang ayaw ng storbo. Pero isang gabi, habang nasa balcony siya at pinagmamasa ng mga ilaw ng lungsod sa malayo, dumating si Dorian, dala ang laptop niya at baso ng alak.
Nilapag nito yon at kinuha ang jacket sa balikat at nilagay yon sa kanya. Bakit nandito ka sa labas? Malamig dito. Ang ganda ng view eh. Parang painting. Sa hotel puro ingay. Dito parang ibang mundo. Hindi ito sumagot agad. Umupo lang sa lounge chair sa tabi niya. Binuksan ang laptop at nag-type. Tahimik ulit to hanggang sa hindi na siya nakatiis. Sir, pwede bang magtanong? You just did. Napairap siya ng bahagya. Hindi, I mean, seryoso. Bakit po ako? Wala namang event, wala namang bisita. Para saan ba talaga to? Tumigil sandali si Dorian sa pag-type sa laptop nito. Tumingin sa kanya ng diretsyo. Wala man lang itong emosyon. You talk too much. So, para lang po akong nakikipag-usap sa hangin? Hindi sumagot si Dorian. Instead, binalik nito ang tingin sa laptop. You can leave if you want. Wala naman po akong sinasabing aalis ako. Curious lang. At doon nagsimula ang hindi inaasahan ni Mariam. Tuwing naroon siya, nagbabago to, mas kalmado. At minsan, kapag nagkukwento siya tungkol sa buhay niya bilang OFW, bigla na lang itong ngingiti. Minsan pa nga natatawa. Isang hapon, nakaupo si Mariam sa gilid ng sofa habang si Dorian ay abala sa laptop nito. Sir, alam niyo po ba, sa amin sa probinsya, may kapitbahay kaming manok na laging tumatakbo tuwing may motor na dumaraan. Sabi ng tatay ko, baka daw may utang yung manok sa driver. Walang reaksyon si Dorian, nagtatype lang. Tapos yung isa namang manok, akala mo aso kung kumahol kapag may dumaraan. Kaya tuloy yung mga bata sa amin, pinangalanan siyang Bantay. Tahimik pa din to, hanggang sa mapansin niyang parang nanginginig ang balikat ni Dorian. Sir, are you laughing? Sinarado ni Dorian ang laptop, sumandal sa sofa at gumisi sa kanya. Your stories are ridiculous. So nakakatawa nga. Maybe a little. Nagulat si Mariam. Sa unang beses mula nang makilala niya to, nakita niyang genuine ang ngiti ni Dorian. Hindi pilyo, hindi seryoso. Kundi parang tao na ito. Sabi ko na nga ba may sense of humor din kayo, sir. Don't push it. Pero may halong tawa sa boses nito. Kinabukasan, habang kumakain sila ng dinner, si Dorian sa main table, siya sa kabilang dulo, at napansin ni Mariam na siya lang talaga ang nagsasalita. Sir, alam niyo po ba, nung bata ako, akala ko kapag nag-abroad ka, yayaman ka agad. Kaya nung dumating ako dito, nagulat ako. Hindi pala ganun kadali. Minsan, mas mahirap pa. Then, bakit ka na natili dito? Para sa pamilya, syempre. Para may maipadala. Para sa kapatid kong nag-aaral. Para sa nanay kong may sakit sa tuhod. Para sa tatay kong ayaw nang magsaka pero wala namang choice. Natahimik si Dorian. Alam niyo po sir, minsan naiisip ko, ang yaman-yaman niyo, pero bakit kayo mag-isa dito sa malaking bahay na to? Seryosong tumingin si Dorian sa kanya. Because money can't buy everything. Hindi alam ni Mariam kung bakit ito tumahimik. May kung anong bigat sa boses nito. Minsan, kapag nagtatrabaho si Dorian, nakaupo lang si Mariam sa tabi niya. Sir, may pinsan ako, si Lalaine. Ang hilig niyang mag-TikTok. Sabi ko, Lalaine, mag-aral ka muna. Alam mong sagot? Ate, baka dito ako yayaman eh. Napailing siya. Grabe no, TikTok para yumaman. Tumingin si Dorian sa kanya. Salubong ang kilay nito. Baka pwedeng, tama din siya. Ano kayo sir? TikToker din? Tumaas ang kilay ni Dorian. Do I look like it? Pwede rin. Pogi naman kayo sir eh. Maraming followers yun. Pogi? Ano? Gusto niyo po ba ng certificate? Pwede kong isulat dyan sa whiteboard na pogi si Sir Dorian. At doon, hindi niya inaasahan. Napatawa si Dorian. Hindi malakas, pero sapat na para mapalingon ang mga maids sa kusina na parang first time nilang marinig yon. Isang gabi naman, habang umuulan sa labas, nasa sala lang sila. Si Dorian may hawak na laptop. Lagi na lang itong hawak yon. Si Mariam naman ay may dalang tsaa. Sir, may girlfriend po ba kayo? Sandaling natigilan si Dorian, tumingin sa kanya. That's a personal question. Curious lang, wala naman kasing bisita dito eh.
Wala ring tumatawag, wala ring dumadalaw. Parang kayo lang mag-isa sa mundo. Maybe I am. Bakit po? Hindi sumagot si Dorian. Instead, tumingin to sa bintana. Sa ulan na bumabagsak sa glass walls. Some people are better off alone. Hindi po totoo yon. Kahit manok nga sa amin may kasama eh. Kayo pa kaya? You and your chickens. Oo na, pero seryoso. Walang taong gustong mag-isa habang buhay. Tahimik lang si Dorian. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumadaldal si Moriam. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, kailangan niyang punuin ng kwento ang katahimikan ng villa. At si Dorian, hindi ito umaalis. Minsan, natatawa lang sa kanya. Minsan, nakikinig lang hanggang sa isang gabi. Habang nagkukwento si Moriam tungkol sa kapatid niyang pasaway, bigla itong nagsalita. You make this place less empty. Natigilan si Moriam. Tumingin siya kay Dorian. Pero nakatutok pa rin ito sa laptop niya. Parang hindi sinasadya ang sinabi nito. Sir? Nothing. Keep talking. Kaya imbis na mahiya, ay nagkwento pa siya tungkol sa buhay niya bilang OFW at tungkol sa pamilya niya. Doon, nakikita niya ang paunti-unting pagbabago ni Dorian. Lumipas pa ang mga araw na naroon si Moriam. Napapalagay na din ang loob niya sa binata. Naging mas malapit na din sila. Nahawa na nga din ito sa kakadaldal niya. Minsan ay sumasabay ito sa kalokohan niya. Sir Dorian, seryoso, bakit ayaw niyo po talagang kumain ng tuyo? Hindi po kayo Pilipino kung hindi niyo pa natikman yon. I'm not Filipino. Ang dami mong excuses. Ikaw na kaya nagsabi na may lahi ka. Nasa dining area sila ng villa. Si Dorian, nakaupo sa dulong bahagi ng mahaba at mamahaling dining table. Habang si Moriam ay nasa tabi niya, hawak ang platito ng tinuyong isda na pinagluto niya. Niluto niya ito sa maliit na staff kitchen sa tabi para hindi umalingasaw sa buong villa. At saka hindi po ito basta tuyo. Specialty namin to sa amin. May kamatis, may suka, may sili. Masasarapan ka rito. Tinignan ni Dorian ang platong yon na para bang isa yung alien life form. This smell dangerous. Sir, wala pa nga kayong nalalasahan eh. Reklamo agad? Ngumubito, bahagyang sumandal sa kinauupuan. Gusto mo lang mag-suffer ako eh. Kaya ayoko. Hala, hindi ah. Gusto ko lang makita kung gaano ka open-minded ang isang bilyonaryo. Binigyan siya ng tingin ni Dorian. One of those intense stares na dati kinakabahan si Moriam pero ngayon nasasanay na siya. Sa sobrang sanay niya, kapag tinitigan siya ng gano'n ni Dorian, ay tinatawanan lang niya. O sige na, kapag namatay ako, ipapakulong kita kay Karim. Deal. Pero at least, makakain kayo ng masarap bago kayo mamatay. Imposible na ipapakulong ako ni Karim kasi mas nauna niya nga tikman to eh. Paborito na nga niya to eh. Nakangising saad niya na tinaasan pa ito ng kilay. Tinulak niya ang plato patungo dito. Kumuha ng maliit na piraso si Dorian. Tinignan pa niya to na para bang scientist, saka dahan-dahan na sinubo. Sandaling natahimik to. Nginuya nito yon. Nakita niyang nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. Well, uminom ng wine si Dorian, saka tumingin sa kanya. Nagkatinginan tuloy sila. It's surprisingly good. Aha, kita mo na? Isa ka ng honorang Pilipino. Napailing to. Nakita ni Moriam ang pagngiti nito. Kaya nakangising nilagyan niya ang plato nito ng kanin at tuyo. Kain pa, payat ka na eh. Kaya kailangan mong magkalaman. Sa mga sumunod na linggo, naging iba na ang routine nila. Hindi na lang basta tahimik si Dorian habang nagtatrabaho at dumadaldal si Moriam sa tabi. Ngayon, nakikipag-asara na rin ito sa kanya. Sir, alam niyo po ba? May ex ako dati. Sabi niya, magpapadala daw siya ng sulat. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin. Siguro nawala na sa dagat. Nagsalubong ang kilay ni Dorian at matalim na tinignan siya. Maya-maya ay umiwas ng tingin saka sumimangot. O baka nawala ng gana dahil malayo ka. Saka siya naghanap na mas malapit. Yung nayayakap at nahahalikan niya. Natigilan si Moriam. Mabilis na tinignan si Dorian na pangising-ngising na ngayon. Ang sakit naman, sir. Akala ko pumabait kayo. Pero, tama nga kayo.
Pinagpalit nga niya ako sa malapit. Pero sana hindi mo na sinabi. Naging totoo lang ako. Ako na lang kaya ang magpapadala sa inyo ng love letter. Tumaas pa nga ang kilay nito nang ilapit niya ang mukha niya. Tinulak ni Dorian ang noon niya palayo. Will there be the right fish inside? Pwede rin, para mamiss niyo ako kapag umalis ako. Nakita niya ang pagsulubong ng kilay nito. Sino nagsabi nga alis ka? Natigilan si Moriam. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kakaiba sa tono nito. Isang gabi, habang nakahiga si Dorian sa sofa at si Moriam ay nasa kabilang upuan, biglang nag-video call ang pamilya niya mula sa Pilipinas. Hi ma! Hi pa! Ate is here na oh! Sa screen, nakita ni Dorian ang isang babaeng may apron, halatang galing kusina, at isang lalaking may hawak na tabo, pawisan at nakaupo sa harap ng ventilador. May ilang bata ring nagtatakbuhan sa likod. Anak, kumain ka na ba? Huwag kang magpapagutom dyan. Ma, sobra-sobra pa nga po ang pagkain ko rito eh. Mukhang namangha si Dorian, bahagyang lumapit to para makita ang screen. Napansin naman yun ni Moriam. Sa kanya hinarap ang pamilya niya. Ma, pa, si Dorian po yan. Boss ko po dito sa villa. Biglang kumaway si Dorian na kinagulat niya. Good evening. Nagulat din ang nanay ni Moriam. Ay, pogi pala ang amo mo anak. Ma? Mahinang natawa si Dorian. Ngumiti sa nanay niya. Thank you, ma'am. Kumain na po ba kayo, sir? Yes, ma'am. Moriam makes sure of that. Sumilip din ang ama ni Moriam. Sir, baka po pwedeng kayo nang bahala sa anak namin dyan, ha? Huwag niyo pong hayaan na gumala sa gabi. Kasi, palagalayan dito. Hindi niya kasi nagagawa sa umaga dahil nagtatrabaho. Kaya, gabi lang yan lumalabas. Madaldal na saad ng tatay niya. Pa, ano ba? Nagbago na ako. Hindi na ako lumalabas. Iba ang Pilipinas sa Dubai. Wala akong kilala dito, tay. Sa laki ng villa dito, mahihiya ka nang lumabas talaga. Tumawa ang buong pamilya niya at sumabay sa tawa si Dorian. Hindi yun ang tawang mahina lang na lagi itong ginagawa kapag nagbibiro siya. Sir, grabe kayo. Tawang-tawa kayo sa kahihiyan ko. They seem fun. Normal lang po. Hindi tulad dito sa inyo, sobrang tahimik. Ilang sandali ay nawala ang ngiti sa labi ni Dorian na kinatampal niya ng bibig. Totoo ngang tahimik. Wala namang katulad mo dito. Pagkatapos nilang makipag-usap sa pamilya ni Moriam, ay nagtungo na sila sa veranda. Doon sila nagtanghalian. Your family, they're loud. Ayaw niyo po ba sa maingay? Hindi ko sinabi. Baka naman gusto niyo po ng tahimik kasi sanay kayo dito, sa yaman, sa laki ng bahay, sa sariling mundo. And you don't like this world? Hindi ko pa sinabing ayaw ko. Sinasabi ko lang, iba po kasi ang may tawanan sa bahay. Yung may nag-aaway sa remote, may nagkakantahan sa kusina. Yung ganun. Tinignan siya ni Dorian. May lungkot siyang nakita sa mga mata nito. At namimiss mo na ang ganun? Oo naman, kaya nga lagi ako nag-video call sa kanila eh. Maybe I want to see more of that. Ano po? Yung mundo mo, ang ingay nyo. Gusto ko ng ganun. Bakit naman? Sandaling natigilan si Dorian bago sumagot. Dahil nawawala ang lahat ng nararamdaman ko kapag ganun. Hindi ko nararamdaman ang lungkot. Kinabukasan, pumunta si Dorian sa hotel at kinausap mismo si Khalid nang hindi nalalaman ni Moriam. She won't be working here anymore. Full-time at the villa. Nagulat si Khalid pero hindi na kumontra. Sino ba naman siya para tanggihan ang pinakamalaking kliyente nila? Pagbalik sa villa, sinabi ni Dorian kay Moriam ang balita. Pero pinalabas nitong ito ang kinausap ni Khalid. Ha? Full-time na po ako dito? Problem? Sinabi ng boss mo na dito ka na dahil nakahanap na sila ng kapalit mo doon. Eh paano po yung mga kaibigan ko sa hotel? Paano po yung tips? Dodoblehin ko ang sahod mo. Triple na lang po. Nakangiting pagbibiro niya. You're bargaining with me? Syempre po, opportunity to eh. Hindi naman siya seryoso sa sinabi niya. Pero nang umisi si Dorian, ay napangiwi siya. Mukhang seryoso pa nga nito. Okay, sige. Triple. Pero hindi ka aalis. Sir, nagbibiro lang ako. Hindi ako nagbibiro. Hindi ka aalis.
Seryoso nga talaga to. Saan po? Dito sa villa? Or anywhere. Pinaikutan niya ito ng mata. Lagi niyang ginagawa yon. Natatawa lang naman ito. Gaya ng sinabi niya, naging malapit na sila sa isa't isa. Hindi na awkward sa kanya na sungitan ito. But deep inside, may kung anong kumislot sa dibdib niya. Habang tumatagal, mas lumalalim ang pagiging malapit nila. Sir, bakit wala kayong Christmas tree? Malapit na yung Pasko ah. I don't celebrate Christmas. Ay naku, hindi pwede yun. Sa amin, kahit sanga lang ng bayabas, basta may parol, Pasko na. Then gumawa ka. Hindi ako marunong yan. Seryoso? Yes, make this place feel alive. Nilibot ni Dorian ang paningin. Magpatulong ka sa mga kasambahay. Siguradong magugustuhan din nila yan. Kung makasabi kayo, parang hindi nyo bahay to ah. Maybe it doesn't feel like home. Natigilan si Mariam. May lungkot sa boses ni Dorian. Kaya umiti siya at pilit na inakbayan to. Sige po sir, akong bahala. Paparamdam ko po sa inyo ang Pasko. Bumuntong hininga si Dorian. Sinabi ko na sa'yong, huwag mo na akong tawaging sir. Gusto mo bang ipalinis ko sa'yo ang buong villa? Aabutin ka ng 1 linggo dito. Agad na pinutol ni Mariam ang sasabihin nito. Pilit na tumawa siya. Ito naman, hindi lang sanay eh. O sige na, pupuntahan ko muna yung iba. Dorian. Mabilis na tumalikod si Mariam at umalis sa harap nito. Sa bawat tawanan, bawat biruan, at bawat video call kasama ang pamilya ni Mariam, unti-unti nang nararamdaman ni Dorian kung gaano kasimple ang kaligayahan ng dalaga. At sa puso ni Dorian Lakshmir, isang tahimik na hiling ang nabuo nito. Maging parte na sana siya ng mundong yun. Maagang gumising si Mariam kinabukasan. Sanay na siya sa gising ng 6:00 para makapag-ayos ng gamit at makababa sa villa nang hindi naghihintay si Dorian. Pero nang bumaba siya sa malawak na hagdan, nagulat siya sa nakita. Nasa kusina si Dorian. Hindi ito ang Dorian Lakshmir na nakilala niyang laging seryoso at parang hindi marunong mapagod. Ngayon ay naka-gray t-shirt lang ito at black sweatpants. Medyo gusot ang buhok at mukhang hindi naman kapani-paniwala. Nagluluto. Good morning. Medyo alanganin ang boses niya kasi bihira niyong makita ang bilyonaryong ito sa ganitong ayos. Good morning. Gising ka na pala. Umupo ka na muna. Umupo siya sa bar stool, malapit sa kitchen counter. May amoy ng kape at tinapay na bagong init sa oven. Nagbukas ng fridge si Dorian, kinuha ang ilang pitsyel ng orange juice at nilagay sa harap niya. Drink. Fresh yan. I had it delivered this morning. Bakit? Because you like orange juice. Natigilan si Mariam. Kailan pa nalaman ni Dorian yon? Uminom na lang siya. Ikaw ba talaga si Dorian Lakshmir? Kasi ang alam ko, yung Dorian na kakilala ko, hindi marunong magluto. Ngumiti ito habang naghahalo ng niluluto. I can cook. I just don't. Tinatamad ako eh. Wow, special treatment pala ako ngayon. Something like that. Simple lang ang tono nito, pero ramdam niya ang sincerity nito. Maya-maya, nilagay nito ang scrambled eggs sa plato. Toast sa gilid at may bacon pa. Nilapag nito sa harap niya. Eat. You didn't eat much dinner kagabi. Nilagay niya ang kamay nito sa noo habang nakakunot ang noo. Dorian, okay ka lang ba talaga? Parang iba ka ngayon ah. Ayos lang ako. Umupo to sa tabi niya. May hawak ding sariling tasa ng kape. Kumain ka na lang. Tahimik silang kumain pero paminsan-minsan napapansin ni Mariam na siya ang inuuna nito. Kapag ubos na ang tubig niya, automatic na inaabot ni Dorian ang pitsyel para punuin ulit. Kapag nahihirapan siyang buksan ang pack ng butter, ito na ang gumagawa. Hindi ito sweet sa salita, pero sa kilos, lahat. Nagsisigawan. Alam mo, hindi ko alam kung anong iniisip mo minsan. Ha? Kasi dati tahimik ka lang. Parang pader. Ngayon parang naglalambing ka na? Maybe I am. Kumindat pa to sa kanya. Naglalambing? Ikaw? Dorian Lakshmir? Mahirap ba yung paniwalaan? Oo, kasi sanay ako na ikaw yung laging seryoso. Yung tipong pag pumasok ka sa room, lahat tatahimik. Mas gusto mo ba na ganito ako?
Gulat na napatingin siya rito. Nagkatitigan silang dalawa. Ramdam ni Marian ang malakas sa tibok ng puso niya. I guess. I mean, hindi ko alam. Basta, weird lang. Ngumiti lang si Dorian at tumayo para ligpitin ang plato niya nang makitang tapos na siya. Hoy, ako na! Tumayo rin siya para agawin ang plato pero inunahan siya ni Dorian. Opo, ako na. Pero Mariam, tumingin to sa kanya. Seryoso pero may halong lambing. you're a guest here, not a maid. Guess? Akala ko ba staff ako? You're different stuff. Umupo ulit si Mariam. Hindi sigurado kung ano ang iisipin. Iba to sa lahat ng karanasan niya sa Dubai. Sa hotel, bossy ang manager nila. Dito, si Dorian mismo. Bilyonaryo pa ang nagsisilbi sa kanya. Alam mo, parang ang bait mo sobra ngayon. May sakit ka ba? Wala. Maybe I just like taking care of you. Natigilan si Mariam. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Kaya nagkunwari na lang siyang busy sa pag-inom ng juice. Pero sa loob-loob niya, ramdam niyang kumakabog ang dibdib niya. Pagkatapos ng ginagawa, binigyan pa siya ni Dorian ng jacket. Ang init-init dito sa Dubai tapos bibigyan mo ko ng jacket. Ang lamig ng aircon. You don't complain pero I can tell nilalamig ka. Mind reader ka na pala ngayon. Just observant. Tahimik silang dalawa habang inaayos nito ang jacket sa balikat niya. Dorian? Bakit mo ginagawa to? Sandaling natigilan si Dorian. Tinitigan siya. Tapos nagkibit balikat. Maybe actions are better than words. Hindi siya sumagot. Pero sa puso niya, ramdam niyang iba ang kilos ng lalaking to. Hindi siya inosente para hindi maintindihan yun. Simula nun, ay araw-araw nang ganun si Dorian. Kakaiba ang kilos nito sa kanya. Mas lalo tuloy niyang nararamdaman ang pagkakulog dito. Hindi niya napigilan ng sarili na gustuhin to. Ayaw man niyang aminin dito. Habang tumatagal, ay mas nalalapit na sila sa isa't isa. Parang hindi na sila mailayo sa isa't isa. Nang sumunod na araw naman, maagang nagising si Dorian at Mariam. Dahil nga may meeting si Dorian doon. Inasikaso niya ang dadalhin nito. Napapangiti na lang minsan si Mariam dahil nagmumukha kasi silang mag-asawa. Babalik din ako. Maaga lang akong aalis for the meeting para matapos agad. Wika ni Dorian habang tinatali ang necktie niya sa harap ng salamin. Sure sir, baka pag uwi mo, wala na tong villa. Ibebenta ko na sa OLX. Sabi ni Mariam. Napailing si Dorian. May konting ngiti sa labi. You wish. Sige na, behave ka dito. I'll be back after lunch. Copy boss. Saludong style pa si Mariam bago ito lumabas. Napakamot ng ulo si Mariam. Ayaw man niyang aminin, pero mabait at maalaga si Dorian. Kahapon lang, nakita ni Mariam kung paanong binili siya nito ng bagong sapatos nang makita ang sirang takong ng suot niya. Wala itong sinabi. Inabot lang ang kahon pagkatapos ng lunch. For you. Simple lang ang sabi nito. Para saan to? Tanong niya, gulat na gulat. You need it. Sagot ni Dorian, sabay irap kunwari. Pero halata ang pag-aalala. Kahit anong inis ni Mariam sa mga moods nito, hindi siya makakatanggi. May kakaibang lambing sa kilos ng lalaki sa mga simpleng bagay na ginagawa nito para sa kanya. Ilang oras matapos umalis si Dorian, tahimik ang villa. Naroon lang ang dalawang maids na busy sa kusina. Naiwan si Mariam sa sala, hawak ang cellphone at nanonood ng TikTok. Pero makalipas ang ilang minuto, naisip niyang libutin ang napakalaking bahay. Hindi ko pa nga ito naiikot ng maayos. Bulong niya sa sarili. Medyo weird na wala si Dorian. Sanay siya na kahit abala ito sa laptop, ay naroon lang ito sa isang sulok. Minsan seryoso, minsan tinatawanan siya kapag may mga kwento siyang kalokohan tungkol sa buhay niya sa Pilipinas. Pero ngayon, tahimik ang buong villa. Habang iniikot niya ang bahay, napadpad siya sa ikalawang palapag. Malaki at halos parang museum ang buong villa.
May mga hallway na punong-puno ng paintings, mamahaling kagamitan, at mga bulaklak na laging bago. Grabe, para akong nasa ibang mundo. Bulong ni Mariam sa sarili habang dahan-dahan siyang naglalakad. Isa-isang kwarto ang nadadaanan niya, ang entertainment room, library, at ilang guest rooms, hanggang sa makarating siya sa dulo ng pasilyo. May malaking pinto roon na bahagyang nakabukas. Tinulak niya ito ng marahan at para siyang natigilan. Isang kwarto, napakaganda, parang museum. Pero ang pinaka nakapukaw ng pansin niya ay ang mga litrato. Sa bawat sulok, sa bawat mesa, may frame ng iisang babae. Maganda, elegante, maputi, mahabang buhok, matalim ang mga mata, pero may lambing. Pero ang mas kinabigla ni Mariam, halos lahat, kamukha niya. Wait, napalunok siya ng laway at lumapit sa isang portrait. Ako ba to? Hindi. Hindi pwede. Pero hindi siya yon. Mas sophisticated. Mas classy ang babae sa mga litrato. Parang model o artista. May mga kuha pa sa beach. May nakangiti. May seryosong shot. Pero sa bawat larawan, halatang mahal siya nang kumuha. Halatang espesyal. Sa lamesa, may isang frame na mas malapit ang kuha. May dedication sa likod. To my dearest Dorian, forever yours. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Mariam. Biglang bumigat ang dibdib niya. So, kaya pala. Mahina niyang bulong. Halos pabulong lang. Kaya pala mabait. Kaya pala gusto nitong andito siya. Kaya pala parang gusto lagi ng presensya niya. Dahil kamukha niya ang babaeng ito. At ngayon lang niya na-realize, baka ginagamit lang siya ni Dorian bilang anino ng taong mahal nito noon. Nang marinig niya ang pagkaluskos ng pinto, mabilis niyang pinunasan ng mga mata. Si Dorian, kararating lang. Nakasuit pa, halatang galing sa meeting. Mariam? Nagulat to nang makita siyang nasa loob ng kwarto. What are you doing here? Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Pasensya na, napadaan lang ako. Lumapit si Dorian, seryoso ang muka. You're not supposed to be here. Humiti siya ng pilit. Oo nga eh, dapat nga, hindi talaga ako napadpad dito. Nakangiting saad niya. Natahimik si Dorian, kita sa mga mata nito na may gustong ipaliwanag pero hindi alam kung paano magsisimula. Si Mariam naman, pinilit maging kasywal. She's beautiful. Aniya, tumuturo sa mga larawan. Ex-girlfriend mo, sir? Tumangulang si Dorian, pero seryosong nakatingin sa kanya. Tinitimbang siguro ang reaksyon niya. Her name was Althea. Was. Napansin ni Mariam ang past tense. Pero hindi niya tinanong kung bakit. Ayaw niyang marinig. Ayaw niyang madagdagan ang bigat sa dibdib. She disappeared years ago. Dagdag ni Dorian. Mababa ang boses. No one knows where she went. One day, she was here. Then, she was gone. Tahimik lang si Mariam. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Kamukhang kamukha mo siya. Biglang sabi ni Dorian. Para siyang sinampal. Ah, kaya pala. Sarkastikong sabi ni Mariam. Pinilit na napangiti. Kaya pala lagi mo akong gustong nandito. Para may Althea ka ulit sa buhay mo, no? Hindi agad nakasagot si Dorian. Kita ang gulat sa mukha nito sa sinabi niya. Mariam, no. It's not like that. Ano? Ano ba ako sa'yo? Kapalit? Anino? Hindi niya napigilang itaas ang boses. Mariam, listen. Akma itong lalapit, ngunit lumayo siya. Hindi. Hindi, Dorian. Ikaw ang makinig. Napapailing siya, ramdamang inis at hiya sa sarili. Alam mo ba kung gaano ako kabobo para hindi mapansin to agad? Na kaya pala sobrang bait mo. Sobrang maalaga ka. Kasi may naaalala ka lang sa akin. Lumapit si Dorian.
Pero muli siyang lumayo. Nakita niya ang takot sa mukha nito dahil doon. It's not like that, Mariam. Yes, you look like her, but you're different. You're... you. Napatawa si Mariam, pero may pait. Wow! Ang ganda naman ng palusot mo, sir. So special. Mariam, please. Halos pakiusap na ang boses ni Dorian. I like you. Not because you look like her. Because you're you. Yung ingay mo, yung kwento mo tungkol sa pamilya mo, yung tawa mo, lahat yun, sa'yo yun, hindi sa kanya. Pero umiling lang si Mariam. Hindi ko kayang maging rebound, Dorian. Hindi ko kayang mahalin ng isang taong baka hanggang ngayon, siya pa rin ang laman ng puso mo. Natahimik si Dorian. Kita sa mata nito ang sakit, pero hindi ito sumagot agad. Sigurado siyang alam din ito ang nararamdaman niya. Sa nakalipas na mga araw, linggo at buwan na pagsasama nila doon, ay mararamdaman ito sa mga kilos niya. Minsan, akala ko espesyal ka. Pero, napagtatanto mong may iba lang palang dahilan kung bakit ka pinapahalagahan. Hindi ganun yun. Then ano? Sabihin mo. Halos pabulong, pero ramdam ang galit niya. Sabihin mo kung ano ba ako sa'yo. Natahimik ulit si Dorian hanggang sa lumapit to, marahan at hinawakan ang kamay niya. Mariam, ikaw ang bumuhay sa bahay na to. Sa buhay ko, matagal nang tahimik ang villa na to. Matagal na ring tahimik ang puso ko. Dumating ka, bigla kang parang bagyo. Maingay, magulo. Pero mainit. Ramdam ni Mariam ang katotohanan sa boses niya. Pero may takot pa rin sa puso niya. Dorian, hindi ako magiging siya. Hindi ako si Althea. Alam ko, at ayokong maging siya ka. Dahil mas gusto kita. Nagtagpo ang mga mata nila, parehong puno ng emosyon. Pero bago pa man siya makapagsalita, binitawan ni Mariam ang kamay nito. Kailangan ko munang umalis. Mahinang sabi niya. Mariam, Please, gusto ko munang mapag-isa. At tuluyan siyang lumabas ng kwarto. Bit-bit ang mabigat na damdamin at ang takot na baka hindi sapat ang sarili niya para sa isang lalaking tulad ni Dorian. May konting luha pa sa gilid ng mata ni Mariam, pero pinipigilan niyang umiyak habang naglalakad palayo. Naroon ng ilang maids sa may gilid ng pool. May hawak na tray ng mga juice. Mabilis lang ang paglalakad ni Mariam. Hindi halos lumilingon. Ang kapal ng muka. Replacement pala ha. Ginawa pa akong reborn version ng Lost Love Life niya. Napalingon sa kanyang ilang maid na nasa pool rin. Ay nako iha, dahan-dahan lang. Madulas dyan. Perfect. Kung madapa ako, mas lalong dramatic ang exit ko. Parang sa pelikula. Sarkastikong saad niya. Habang naglalakad siya sa poolside, biglang dumulas ang tsinelas niya sa basang tiles. Ay! Sigaw niya habang diretso siyang bumagsak sa pool. Miss Mariam! Diyos ko po! Pero bago pa kumilos ang kahit sino, isang malakas na pagtunog muli ng tubig ang narinig nila. Si Dorian, walang kaabog-abog na tumakbo at tumalon sa tubig. Kahit nakamamahaling suit pa, agad na pumalibot sa bewang ni Mariam ang braso ni Dorian at dinala siya sa mababaw na parte. Mariam! Nag-aalalang tawag niya dito at hinaplos ang pisngi niya. Basang-basa si Mariam, galit na tinabig niya ang kamay nito. Ano ba? Marunong akong lumangoy, okay? Bakit ka tumalon? Nagpumiglas si Mariam, kaya hinarap siya ni Dorian. Pero sinamaan lang siya ng tingin. Bakit ka sabi tumalon eh? Marunong akong lumangoy. Kahit mula dito sa Luzon papuntang Mindanao, kaya kong languyin. Inis na sabi niya rito. I thought you needed the help. Help? Ano to? Baywatch? Akala mo malulunod ako? Hindi ka nag-iisip? Look at you. Yung suit mo. Worth may 1 year salary ko yan. Tapos basang-basa ka. As long as you're okay, I don't care. At pilit pa itong ngumiti na kinainis niya. Pairap niya itong sinagot. Sweet, pero hindi ako bibili niyan. Galit pa rin ako sa'yo, remember? I know.
But you almost got hurt, Mariam. Almost. Meaning hindi ako nasaktan. Meaning, wala kang rason para mag-hero-hero dyan. Namewang siya at sinamaan ito ng tingin. Umatras pa siya pero talagang nakaalalay ito sa kanya. Mariam, I can't just watch you fall. Napahinto siya, napatitig sa binata. Pero umiwas din agad. Don't say things like that. Umakyat na si Mariam sa gilid ng pool, basang-basa at nanginginig sa lamig. Si Dorian, nakasuot pa rin, umaakyat din. Sir Dorian, kukuha po kami ng tuwalya. Natatawa man, ay nagpapanik na saad ng isang maid. Go, quick! Sigaw nito. Naglalakad palayo si Mariam, basang-basa rin. Grabe, ang drama ng buhay ko. From heartache to swimming lesson, ang bilis ng transition. Bulong niya habang naglalakad. Sumunod naman ang isa. You should change your clothes before you catch a cold. Bigla siyang huminto at humarap dito. Oh wow, concerned ka ulit? This is so confusing. Galit ako sa'yo, Dorian. Tapos mabait ka. Tapos, nag-feeling hero ka ngayon. Like, what is happening? Hinahaplos nito ang sentido na para bang naguguluhan din. I am confused too, Mariam. About everything. Alam mo, huwag ka muna magpaliwanag. Please, wala ako sa mood. Basa ako, gutom ako, at galit ako sa'yo. Combo meal to. Fine, pero hindi kita iiwan dito. Sumama lalo ang mukha niya na akala ba nito ay nakalimutan na niya ang nangyari kanina. Umasa to, hindi na yun mawawala sa pagkatao niya. Dumating din ang isang maid dala ang towel at binigay yun kay Dorian na agad namang pinalibot yun sa kanya. Pinunasan nito ang tubig sa mukha niya. Are you okay? Do I look okay to you? Para akong basang sisiw dito. Hinawakan siya nito sa ulo at may kung anong hinahanap roon. You could have hit your head. Napangiwi si Mariam. Ilang beses na rin niyang tinapik ang kamay nito. Hindi naman oh. Pool lang to. Hindi naman bangin. Nawawalan na ng pasensya na napabuntong hininga si Dorian. Sandaling natahimik siya. Mariam, just stay still. Dorian, bitawan mo ko. Puputulin ko yung kamay mo. I see. You're safe. Nagawa mo na magsungit eh. That's more important. Safe? Safe saan? Sa tubig? Sa feelings? Kasi parehong nalunod na ako, Dorian eh. Sa tubig at sa kahihiyan. Kahit na ganun, galit pa rin talaga ako. Hindi mapigilan ni Dorian ang konting tawa. You're funny when you're mad. Anong funny? Ha? Oh wow! May sense of humor ka pala ngayon. Sa gitna ng lahat ng to, natatawa ka pa. Talaga ba, Dorian? Napailing to, pero pinipigilang matawa. You're really mad at me, huh? Mad? No, Dorian. I'm furious. Nagsasisi akong pumunta pa ako rito. Sinubukan niyang umalis, pero ang bigat ng basang damit niya. Ang bigat. Parang pati dignidad ko, basa na rin. Si Dorian, nakatayo lang. Pinapanood siya habang nagpupumilit na iligpit ang sarili. I'll help you. No thanks. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kayang-kaya ko to mag-isa. Putol niya sa sasabihin nito. Mariam. Tinakpan niya ang bibig nito dahil sa inis. Don't Mariam me. Nakakainis ka. Unang-una, may nalaman akong hindi dapat malaman. Pangalawa, binabasa mo pa ako. Para akong leading lady sa telenovela na walang happy ending. Galit na singhal ni Mariam. Hinaplos nito ang braso niya kahit tinatakpan niya ang bibig ni Dorian. I didn't mean for you to find out that way. About Althea. Well, surprise, I did. At ngayon, eto tayo, basang-basa, parehong mukhang tanga. I'm sorry. Sorry won't change the fact na baka ako lang to, placeholder. Para lang may Althea ulit sa buhay mo. Umiling-iling si Dorian, bagyang pinagdikit ang noo nila na kinatigil niya at napatitig dito. Hindi yan totoo. Sigurado akong ramdam mo yan, Mariam. Oh really? Pasensya na. Pero hindi ko ramdam yon. Kasi right now, all I feel is, I'm second best. At ayoko maging second best, Dorian. Natahimik si Dorian, pero halata sa mukha nito ang emosyon. Napapikit siya
nang halikan nito ang tungki ng ilong niya. You're not second best, Mariam. Just give me a chance. Ipaparamdam ko sa'yo yun. Seryoso ako. Umiling-iling siya, naiiyak siya. Ramdam niya yon. Bago pa tumulo yon, ay tinulak niya si Dorian at tumalikod. Pero bago pa siya makalayo, ay naramdaman niya ang sarili na lumulutang at doon, naka-face to face niya ang likod ni Dorian. Ah, anong ginagawa mo? Dorian, bitawan mo ako! Sigaw niya na nagpupumiglas. Pero humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Nalaki ang mata ni Mariam nang maramdaman ang pagpalo nito sa puwet niya. No, mag-uusap tayo sa kwarto. Hindi ka na dadala sa matinong usapan eh. Don't blame me, baby. Seryosong sabi nito. Sumisigaw si Mariam. Humingi pa siya ng tulong sa mga maid, ngunit tinawanan lang siya at mukhang kinikilig pa ang mga ito. Dorian! Ibaba mo ako! Hindi ako bata! Seryoso! Maglalakad ako! Sigaw ni Mariam habang buhat-buhat siya ng lalaki na parang wala lang. Parang hindi siya nagpupumiglas. Ngunit si Dorian, kalmado lang. Walang reaksyon sa mga sigaw at pasuntok-suntok si Mariam sa likuran niya. Dire-diretso lang ito paakyat sa grand staircase ng villa habang basang-basa silang dalawa at may mga maid na nakasunod sa kanila na nag-aalala talaga. Not a chance. Nanginginig ka, Mariam. You need to change clothes. Hindi ako nanginginig. Galit lang ako, okay? Hindi mo ako pwedeng buhatin na lang ng ganito. Masyado ka makulit, Mariam eh. At kung hindi kita bubuhatin, baka kung ano pang gawin mo sa inis mo. So yeah, I'm carrying you. End of discussion. Seryoso, pero may halong lambing ang tono nito. Nakinainis lalo ni Mariam. Halata na sa mukha ni Mariam ang pagkainis, pero sa loob-loob niya, ramdam din niyang may kakaibang init sa paraan ng paghawak nito. Para bang ayaw siyang pakawalan ni Dorian, kahit isang saglit lang. I swear, Dorian! Pag binaba mo ako... You what? Walk away? Again? Biglang malamig na sagot nito. Tila ba may pinipigil na emosyon sa loob nito. Nanahimik si Mariam. Ayaw niyang amining may kirot sa dibdib niya. Nang marinig yun, nakarating sila sa hallway. Binuksan ni Dorian ang pintuan ng isa sa mga silid. Malaki, malinis, at halatang yun ang kwarto nito. Nilapag siya ni Dorian sa kama at mabilis na lumapit si Dorian sa aparador. Ano yan? Damit. You need to change. You'll get sick if you stay in those wet clothes. Hindi ako magpapalit. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Inis na tumayo si Mariam at tumalikod dito. Tahimik lang si Dorian habang binabagsak sa kama ang puting oversized shirt at malambot na pajama pants. Mariam, please, magbihis ka lang. Ayoko magkasakit ka. Ayoko nga. Huwag mo akong utusan, Dorian Lakshmer. Pasinghal niyang sagot, ngunit bago pa siya makalayo, bumuntong hininga to. Marahang lumapit at inabot ulit ang damit. Marahan na hinawakan nito ang kamay niya at dinala siya sa banyo. You're stubborn, you know what? Yes, at wala akong magagawa. Mariam, your lips are turning blue. Napatigil siya. Hindi ah. Pero ramdam niyang totoo yun. Please. Mahina pero puno ng pakiusap ang tinig nito. Para lang sa akin. Change. I'll wait outside. Natigilan si Mariam. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang nawalan siya ng energy. Na makipagsigawan pa. Umirap na lang siya. Kinuha ang damit at tinaboy ito palabas ng banyo. Fine, pero lumabas ka. At huwag kang sisilip ah, Dorian. I swear! Umiling si Dorian. Bahagyang natawa. I'm not that kind of guy, Mariam. Umalis to. Sinara naman niya ang pinto ng banyo. Si Mariam galit pa rin, pero nagbibihis din naman. Ramdam niyang unti-unting humuhupa ang init ng ulo niya. Ang lambot ng tela ng damit na binigay nito. Amoy pa lang, mabango at bago. Pagkatapos niyang magpalit, binuksan niya ang pinto at doon nakatayo si Dorian. Nakasandal sa dingding, basang-basa pa rin ang suit pero walang pakialam. Dapat magpalit ka rin. Huwag ka nang basang sisiw dyan. Magkasakit ka eh. Ako pang sisihin. Masungit na saad niya. I don't care about me. Ang importante, okay ka na. Napairap si Mariam pero hindi maitago ang bahagyang pamumula ng pisngi. Ang drama mo, Dorian. Magbibihis ka lang naman eh.
Hinawakan ni Dorian ang kamay niya at inakay siya papunta sa kama. Pero bago yun, dumaan to sa pinto ng kwarto nito at nilak yun. Napalingon si Mariam agad. Hoy! Bakit mo nilak? Because you keep running away from me. I need you to stay. Umupo si Dorian sa gilid ng kama. Tinapik ang tabi niya. Sit. We need to talk. Ayoko. Mariam, please. Nagdalawang isip si Mariam. Pero sa huli, umupo rin siya. Nakakunot pa rin ang noo. Ang rupok talaga. Feeling niya ay namana niya yun sa ama niya. Sandaling natahimik lang si Dorian, humugot ng malalim na hininga bago nagsalita. About earlier. I didn't want you to find out about Althea like that. Pero nalaman ko nga rin. Yeah, dahil sa katigasan ng ulo mo. Naghahanap lang naman ako ng tamang panahon para sabihin sa'yo lahat eh. Sinisisi mo pa ako. Hinampas niya to, ngunit nahuli lang ni Dorian ang kamay niya. Napalunok si Mariam. Hindi siya tumingin dito. Bakit mo kasi hindi sinabi agad? Ang daming oras na magkasama tayo. Because I didn't want you to think you were a second best. Dahil hindi ka naman ganun, Mariam. Napangiti si Mariam ng mapait. At ang sakit lang kasi, Dorian, kasi feeling ko ako lang to. Pang-rebound, replacement. Humawak si Dorian sa kamay niya. Hinarap siya nito. Hinaplos pa ng isang kamay nito ang pisngi niya. You're not. Listen to me. Mariam, I like you. Hindi dahil kamukha mo si Althea. Hindi dahil gusto kong palitan siya. Gusto kita kasi ikaw yan. Ikaw si Mariam. Yung palaban. Yung matapang. Yung nagpapasakit ang ulo ko araw-araw. Natigilan si Mariam. Ramdam niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Dorian, stop saying things like that. Bakit? Hindi ba totoo? Nakakagulo ka lang sa iniisip ko. Bahagyang umiti si Dorian. Dahan-dahan niyang hinaplos ang magkabilang pisngi ni Mariam. Pinunasan ang natitirang patak ng tubig mula sa buhok niya. You drive me crazy too. Alam mo ba yun, Mariam? Kanina noong nahulog ka sa pool. I didn't even think. I just jump. Kasi kung may mangyari sa'yo, hindi ko kakayanin. Napatingin si Mariam sa kanya. May kung anong kumurot sa puso niya sa sinabi nito. Dorian, bakit mo ginagawa to? Ngayon pa, nagalit ako sa'yo? Because I don't want to lose you. Natahimik si Mariam. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa'yo. Then, let me prove it. Hinawakan nito ang dalawang kamay ni Mariam. Nilapit sa puso niya. Feel that? Ang bilis, di ba? That's you, Mariam. Ikaw ang dahilan. You make me feel alive again. Like I can love. Like I can care. I haven't felt that in a long time, Mariam. Hindi alam ni Mariam kung anong sasabihin. Parang nalulusaw ang galit niya sa bawat salita ni Dorian. Bakit ba? Ang galing-galing mong magsalita. It's not words, Mariam. It's the truth. Humugot ng malalim na hininga si Dorian. Mariam, please, give me a chance. I'll spend every day proving you're not a second best. Because to me, you're the only one. Unti-unti, lumambot ang ekspresyon ni Mariam. Dorian. Yes. Bakit parang ang bilis mo? It's not fast. I think I've been falling since the day I met you. Dahan-dahan, lumapit si Dorian. Hindi niya ito pinigilan hanggang sa maramdaman niya ang malambot na labi nito sa noo niya. Pagkatapos sa pisngi at sa huli, sa labi niya. Marahan lang sa una, parang nag-aalangan kung dapat ba o hindi. Pero nang hindi siya lumayo, naging mas totoo ang halik nito. Mainit, puno ng damdamin. Parang sinasabi lahat ng hindi nito kayang ilabas sa salita. Huminto to sandali, tinitigan siya. I like you, Mariam. Sobra. Please, huwag mo na akong itaboy. Huwag mo na akong iwan. Hindi siya nakasagot. Sa halip, hinawakan niya ang leeg nito at siya na ang humalik ulit. Mas matagal, mas totoo. Paghiwalay nila, pareho silang humihingal. Dorian, this doesn't mean tapos na ang galit ko. I know, pero at least, hindi ka na aalis. Humilig siya sa dibdib nito, ramdam ang tibok ng puso. Ang gulo mo talaga? I'll take that. Basta nandito ka lang.
Hindi na siya sumagot. Nakapikit lang siya sa yakap nito. At sa unang pagkakataon mula nang mangyari lahat kanina, ramdam niyang mabilis na bumababa ang pader sa paligid ng puso niya. Mainit ang araw, ngunit presko ang hangin sa teres ng villa. Nakatanaw sina Mariam at Dorian sa malawak na taniman ng bulaklak. Sa malayong tanawin ng dagat na kumikislap sa ilalim ng araw. Mahigpit ang yakap ni Dorian mula sa likod. At si Mariam, bagaman sanay na siya sa presensya ng binata, ay ramdam pa rin ang kakaibang kaba sa dibdib niya. You know, Mariam, matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito. Nang ano? Tanong niya, nakapikit at bahagyang nakasandal sa dibdib nito. Ng kapayapaan, yung simpleng saya na hindi galing sa business, hindi sa pera, hindi sa anumang luho, kundi sa tao. Napangiti si Mariam, pilit pinipigilan kiligin. Baka naman bored ka lang sa corporate life mo. Kaya kahit sino na lang, Dorian. Anyone? Really? Bumaba ang boses nito. Halatang may bahid ng pagtutol. Mariam, you think I'd hold you like this kung kahit sino ka lang? Hindi ko alam. Mas humigpit ang yakap ni Dorian. You mean more to me than you think. Natigilan si Mariam. Minsan lang magsalita si Dorian ng derechahan. Pero kapag ginawa nito, para bang lahat ng pader na tinayo ni Mariam sa puso niya ay natutunaw. Bubuka pa sana ang bibig ni Mariam para sumagot nang bigla na lang narinig ang boses ng isang babae mula sa may gate ng teres. So, this is what you've been busy with, Dorian? Nalamig si Mariam, ang babaeng nasa litrato. Maganda, elegante, may kumpiyansa sa bawat hakbang nito. Unti-unting kumawala si Mariam sa yakap ni Dorian na parang natuod hanggang sa nakita na lang nila na nasa harap na nila to. Althea? Mahina niyang tanong. Ngumisi ang babae. Nakataas ang kilay. Yes, and you must be the staff. You can leave now. Ha? Lumapit si Althea. Nakatingin kay Mariam mula ulo hanggang paa para bang minamaliit siya. This villa isn't for you. Hindi ka bagay dito. This is our place. So run along. Dorian and I need to talk. Napasinghap si Mariam. Our place? Pero bago pa siya makagalaw, biglang hinawakan ni Althea ang siko niya. Madiin, parang gustong hilahin siya palayo. Go on! Alam kong may service quarters naman para sa'yo eh. You don't belong here. Bitawan mo nga ako! Inis na saad ni Mariam. Pilit kumakawala. Hindi mo ako pwedeng basta hilahin at hawakan. Mas humigpit ang kapit ni Althea. Kita sa mukha nito ang inis at panliliit. You think you can just walk into his life? Into my life? Aba, excuse me, Miss Eleganteng Balikbayan. Pero una sa lahat, wala akong alam sa drama mo. Muntik nang makaladkad si Mariam palabas ng teres nang bigla ang sumabat si Dorian. Enough, Althea! Malalim, malamig, at matatag ang boses nito. Parang bumagsak ang bigat ng buong paligid sa isang igla. Binitawan ni Althea si Mariam, bahagyang natigilan. Dorian, gusto ko lang na... No. Stop thinking. You still have a place here. Dahil wala na. Kita ang pagkagulat sa mukha ni Althea. What do you mean? This is our villa. We built this together. Lumapit si Dorian kay Mariam. Marahang hinawakan ang braso nito. Tinignan kung may pasa. Ramdam ni Mariam ang lambot ng haplos niya. Pero nanatiling malamig ang tingin ni Dorian kay Althea. You left, Althea, years ago. And I move on. Itong villa, this life, hindi na lahat to sa'yo. Move on? With her? Tumingin to kay Mariam. Punong-puno ng panliliit ang tingin. Siyang pinalit mo sa akin? Mas hinapit ni Dorian si Mariam palapit sa kanya na para bang lalapit si Althea para saktan siya. I didn't replace you. Althea, I choose Mariam. She's the one I want here. Hindi ikaw. Bakit hindi ka nalang bumalik kung saan planeta kong pumunta? Nalaki ang mga mata ni Althea. You can't be serious, Dorian. She's no one. Hoy! Excuse me! Sasabat na sana siya, pero pinigilan siya ni Dorian. Hawak pa rin ang kamay niya.
She's someone to me. Nag-iisa lang si Mariam. So, ganito na lang. After everything? After everything, yes. You made your choice years ago. Pinili mong pakasalan ang matandang yun. Now, I'm making mine. Ilang sandali pang nakatingin si Althea kay Dorian. Pero sa huli, tinalikuran sila nito. Umalis ng walang lingon. Pagkaalis ng babae, agad humarap si Dorian kay Mariam. Hawak pa rin ang braso nito. Are you hurt? May pasa ka ba? Umiling si Mariam, pero halata sa mukha ang gulat at inis. Dorian, ano yun? I should have stopped her sooner. Sorry kung nahawakan ka niya ng ganun. Hindi yun ang point ko. Bakit ngayon mo lang sinabi sa kanya yun? Bakit kailangang harap-harapan pa? Nakangusong saad ni Mariam nang umisi pa sa huli. I needed her to hear it. That you're the one. That you're not some replacement, Mariam. Kahit kailan, hindi ko naisip na gawin kang ganun. Natigilan si Mariam. Ramdam niya ang tibok ng puso nito sa higpit ng kapit nito sa kamay niya. Dorian, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Lumapit si Dorian. Hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Pinatingin siya sa mga mata nito. Look at me, Mariam. Mukha ba akong nagbibiro sa'yo? Umiling si Mariam, ngunit namumula ang pisngi niya. Bakit mo ginagawa to? Hindi mo naman ako kailangang protektahan. I want to. Kasi mahalaga ka sa akin. At ayokong isipin mo na kahit saglit lang, na second choice ka. Napayuko si Mariam, pero ramdam niyang kumakawala na ang inis sa puso niya. Kung totoo yan, ipakita mo. Hinaplos ni Dorian ang pisngi niya. Mabagal, maingat, parang natatakot na masaktan siya. I will, starting now. At sa gitna ng teres na yon, sa araw na abot tanaw. Hinalikan niya si Mariam, hindi para ipakitang pag-aari niya ito, kundi para iparamdam na siya ang pinili nito, na siya lang. Tahimik ang gabi, tanging mga kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig sa paligid ng villa. Sa malayo, ang mga ilaw ng Dubai ay kumikislap. Pero dito sa veranda, ang lahat ay tila mabagal. Parang sila lang ang tao sa mundo. Nakaupo si Dorian sa upuang kahoy habang nakakandong si Mariam dito. Nakapalibot ang braso nito sa bewang niya. Ang tahimik mo yata ngayon. Mahina lang ang sagot niya, pero may bahagyang ngiti. Just thinking. Tungkol sa... Dahil nakatagilid siya ng upo, tinignan siya ni Dorian, pero hindi agad nagsalita, para bang naghahanap ng tamang salita. Tungkol sa atin. Medyo kumabog ang dibdib ni Mariam. Anong meron sa atin? You ever wonder why I approached you in the first place? Napakunot ang noo ni Mariam. Dahil kamukha ko siya. Umiling si Dorian, kaya natigilan siya. Mariing umiling to. No, hindi dahil doon. Nagulat si Mariam sa bigat ng boses nito. Para bang kailangan niyang ituwid ang maling akala. Bakit Dorian? Bakit nga ba? Huminga ng malalim si Dorian at sa wakas ay nagsimulang magsalita. Hinaplos nito ang kamay niya at minsang hahalikan yun. Nagsimula ng gabing yun. At sa gala, I was sitting alone sa corner, trying to avoid all those boring conversations about money and investments hanggang sa nakita kita sa unang pagkakataon. Ako? Oo, ikaw. The waitress who was supposed to just serve drinks and smiled politely. Pero ikaw, may ginawa kang masigit pa dun. Napatingin si Mariam sa kanya, nagtatakang nakikinig. There was this guest, an old man. He looked so out of place. Walang kausap, walang lumalapit, walang pumapansin sa kanya dahil he didn't look rich enough. And then, you walk up to him. Hindi para sa trabaho mo lang, kundi dahil may pakialam ka. You talk to him, laugh with him, at sa unang pagkakataon ng gabing yun, ngumiti siya. Tahimik lang si Mariam, nakatingin lang kay Dorian. Hindi niya inakalang may nakapansin sa simpleng ginawa niya. Pinapanood kita, Mariam, kung paano mo pinaparamdam sa mga tao na nakikita sila, na mahalaga sila, kahit tinatrato sila ng mundo na parang wala lang.
Doon ko na-realize, may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Gaya ng paraan kung paano mo pinaparamdam sa mga tao na may halaga sila. Kasi sa mundong ginagalawan ko, Mariam, bihira ang taong nagmamalasakit ng walang kapalit. Dorian, ginagawa ko lang ang mga bagay na alam kong tama. Exactly. Walang kaplastikan. Walang kapalit. Hindi mo yun ginawa dahil may gusto kang kapalit. Ginawa mo yun kasi ganun ka talaga kabait. At doon ko agad na-realize, gusto kitang makilala. Yung totoong ikaw, hindi yung waitress. Not the girl people assume things about. Ikaw. Kaya lahat ng mga dinner na yon, yung mga video call kasama ang pamilya ko, yung mga ginagawa mo, Hindi ko minamadali ang lahat, Mariam. Gusto kong dahan-dahanin para patunayan ko sa'yo at siguro pati na rin sa sarili ko na hindi to pansamantala lang, na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Dorian, hindi niya na tinapos ang sasabihin dahil biglang tumayo si Dorian matapos siyang ibaba sa upuan. Ang puso ni Mariam kumabog ng kumabog nang makita niya itong lumuhod sa harap niya. Dorian, anong ginagawa mo? Hinugot ni Dorian mula sa bulsa ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya yon, kumislap ang isang singsing sa ilalim ng liwanag ng villa. Mariam Sorenza, hindi ako yung tipo ng lalaki na maniniwala sa mga fairy tale. Hindi ko inakalang may makikilala akong tao na magpapagusto sa akin na maging higit pa, mas mabuti. Pero ikaw, nagawa mo. Pinakita mo sa akin na ang buhay hindi lang tungkol sa yaman o sa kapangyarihan, kundi sa mga taong pipiliin mong makasama. At ikaw ang pinipili ko. Napasinghap si Mariam, nanlaki ang mga mata. Dorian, anong... Alam kong hindi ito ang inaasahan mo. Pero ayoko nang itago ang nararamdaman ko. Mahal kita, Mariam. Hindi yung villa, hindi yung mga party, hindi yung buhay na iniisip ng mga tao na meron ako. Ikaw, the woman who made me laugh again. Yung babaeng nakita ko, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang tao. Hindi napigilan ni Mariam ang pagpatak ng luha. Dorian, hindi ka pwedeng basta magsabi ng mga ganyang bagay. Umiiyak na saad niya na kinatawa ni Dorian. I'm not just saying them. I mean every word. Tumingin to ng diretso sa mga mata ni Mariam. Will you marry me, Mariam? Not for the villa, not for the money, kundi para sa buhay na gusto kong buuin kasama ka. Yung gigising tayong magkatabi, mag-aaway dahil sa almusal, laugh over nothing, at tatanda tayong magkasama. Nanginginig ang labi ni Mariam. Dorian, wala akong pakialam sa pera, o sa villa, o sa pangalan mo. Ang mahalaga sa akin, yung lalaking nagpuyat para lang makausap sa video call ang nanay ko, para hindi na siya mag-alala sa akin. Yung lalaking suportado sa lahat ng mga pangarap ko. Yung lalaking tumingin sa akin na parang ako yung taong karapat-dapat piliin. Yes, Dorian. I'll marry you. Napapikit si Dorian, parang natanggalan ng bigat sa dibdib. Dahan-dahan nitong sinuot ang singsing sa daliri ni Mariam. Pagkatapos, tumayo to. Hinapit si Mariam sa isang mahigpit na yakap. You just made me the happiest man alive. I love you, Dorian. And I love you more, baby. Sobrang mahal. At doon, sa ilalim ng mga bituin at ilaw ng villa, hinalikan siya ni Dorian. Mahaba, puno ng pangako at may init ng pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman. Makalipas ang mga taon, nang ikasal sila ni Dorian Lakshmir at Mariam Sorenza, hindi yun ang granding seremonya gaya ng inaasahan ng marami. Oo, may mga bulaklak na imported mula sa ibang bansa. May string quartet na tumutugtog ng marahang musika. At may mga bisitang nakasuot ng magagarang damit. Ngunit sa gitna ng lahat ng to, ang pinakamahalaga ay ang mga taong totoong mahal nila, ang pamilya ni Mariam, ang ilang malalapit na kaibigan ni Dorian, at ang iilang empleyadong parang pamilya na rin sa kanila. Hindi maiwasang mapangiti ni Mariam nang maalala ang vows nila ni Dorian. I promise to choose you every single day, not because of what you can give, not because of what the world expects. Pero dahil ikaw si Mariam, ang babae nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tahanan.
At pinapangako kong kahit saan man tayo dalhin ng buhay, kahit gaano pa karami ang pagsubok o problema, ikaw at ikaw lang ang paulit-ulit na pipiliin ko. Ikaw at ako, laban sa mundo. Sa tanang buhay ni Mariam, ang kasal nila ni Dorian ang pinakamasayang araw niya. Ngayon, ang tanawin sa harap niya, ang gusto niyang makita araw-araw. Doon tumatakbo ang mga bata, ang kambal nilang lalaki at ang bunso nilang babae habang halos mabaliw si Dorian sa kakahabol dito at siya naman ay natatawa lang sa gilid. Hawak ang kamera para kuhanan ang bawat sandali. Hubby! You're supposed to catch them! Hindi yung tuturuan mo pa silang umakyat sa bubong! Sigaw ni Mariam. Dear Lakshmir's wife, we don't quit. Even the roof isn't safe from us. Halakhakan, tawanan, lahat ng ingay na minsan ay wala sa buhay ni Dorian noon. Ngayon ay parang musika na gusto niyang marinig araw-araw. Habang nakatayo si Dorian sa veranda, niyakap niya si Mariam mula sa likod. Pareho nilang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. You know, dati akala ko, kailangan ko ang buong mundo para maging buo. At ngayon, hinalikan ni Dorian ang sentido niya. Mahigpit na niyakap ang asawa. Ngayon alam ko na, ito ang kailangan ko. Ikaw, ang pamilya natin, ang tahanan natin. Ngumiti si Mariam, marahang pinisil ang kamay nito. At sa simpleng tahanang yon, natagpuan ni Dorian Lakshmir ang bagay na matagal niya nang hinahanap, ang tunay na tahanan ng kanyang puso. Sa kwento nilang dalawa, natutunan natin na hindi lahat ng bagay ay tungkol sa yaman, pangalan o kung gaano karangya ang buhay na meron ka. Sometimes, the real treasure is finding someone who truly sees you, cares for you, and chooses you, kahit sa gitna ng gulo at problema. Dorian learned that love is not about control or perfection, but about patience, kindness, and building a life together. Mariam, on the other hand, realized that the love can find you when you least expect it, even in places where you thought you didn't belong. Life will always throw challenges, misunderstandings, heartbreak, people from the past trying to ruin what you have. Pero tulad ni Dorian at Mariam, kung may tiwala, respeto at pagmamahal, walang bagyong hindi kayang lagpasan. It also shows that family is not just by blood. It's the laughter, warmth, and love you build together. And in the end, choosing love over pride will always lead to real happiness. At dyan na po nagtatapos ang kwento nila Dorian at Mariam. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series. Inday Series. Inday Series. Inday Series. Inday Series. Inday Series. Inday Series.